Okay, meron tayong bagong update na dumating dito sa email ko galing sa Zulos. Dapat ay November 2 pa siya. Hindi ko nabuksan. Ngayon ko lang nabisita ang email ko. So, mag-i-expire na ito December 2 to 15. So, dapat maklaim na natin ang Zulos Hydra airdrop natin. Ito yun. Gumawa ko ng video tungkol sa Hydra airdrop before. If I'm not mistaken, 3 months na ata yun. And this is now the update. Ipamimigay na daw ng Zulos community ang airdrop na nakuha natin. Kaya stay tuned ka lang para masundan mo ang bawat detalye kung paano mag-claim ang airdrop na ito. Kung isa ka sa nag-claim ng airdrop token, ang video na ito ay para sa'yo. Meron tayong raffle giveaway sa next video upload ko this week. Kaya make sure na sumali ka. At paano gawin yun? I-click mo lang ang subscribe button at i-on mo ang notification bell. At mag-comment ka lang ng kahit ano dito sa video na ito. At kasama mong i-comment ang cellphone number mo para pag ikaw ay mapili ay may send sa'yo ang napanalunan mong 50 pesos prepaid load. Okay? Proceed na tayo. So to begin with, click complete tayo. Tingnan mo lang ang email mo at may isinend yan sa'yo. Ayan. So ito yun. Okay, pakitingnan nyo lang yung email na ginamit nyo pag-register doon sa Hydra airdrops. Ayan, pakibasa na lang po ito. Medyo mahaba-haba pero dito tayo mag-focus sa important. Ayan. So ang sabi dito, the period in which members can complete this form and receive the total amount of the Hydra from the Zulos company is December 2 to 15. At pag lumagpas na rito ay hindi na makakakuha ng Hydra or yung airdrop natin. Members who do not complete this form by December 15 lose the right to withdraw Hydra from Zulos community. So, tirahin na natin to. Walang ibang form ito kundi sinend lang sa email na ginamit natin pag-register doon sa airdrop natin. Okay? Makikita rin ito, ang copy nito doon sa Telegram. Ito nakalagay din dito sa Telegram. I-fill up mo lang ang form na to. Okay? So, dito tayo sa ano na to? Click lang natin ito. Name and surname. Lagay ko lang dito. Ayan. At ilagay natin dito ang email na ginamit natin pag-register noon doon sa airdrop nila. So, click on next lang tayo. Next. So, dito, ayan, i-check lang, basahin mo lang ito. I-check lang natin. I declare my responsibility that cryptocurrency activity is legal in my country. I agree to receive Hydra cryptocurrency donation from Zulos Foundation. I declare on my own responsibility that the Zulos Foundation Incorporated did not ask to pay in exchange for Hydra cryptocurrency that I receive. Blah blah blah. Ayan, basahin mo lang po yan at napakahaba ng mga ito. Yes lang tayo. I agree that the Zulos Foundation is non-profit organization. Itong isang ito, napaka-importante. I declare on my own responsibility that if I do not provide a correct Hydra wallet address, I will not receive my Hydra. Yan. Yes lang tayo and click on next. So, dito, i-complete mo lang ulit ito. So, nakalagay dito, required daw itong Gmail na to. Pero hindi ito yung ginamit ko pag fill up ng form. Yahoo.com ang ginamit ko. Siguro itong Google account ang hinahabol niya. So, ilagay mo lang dito yung name, surname, apelyido, birth date, address, current address, your country. At dito naman sa identity card number or passport. Passport po ang ginamit ko yung passport number yan. And then, click upload file tayo. Select file, desktop, picture ko. Tapos natin yung mga picture na to. Where was that? So, ito. And then, click open. And then, click on upload lang tayo. Wait lang natin. Running na siya. So, yan na. And after that, click on next. At dito naman ay need lang natin mag-review. So, mag-submit tayo ng positive review dito sa Facebook or sa trustpilot.com. Mamimili ka lang dito. Pero ako, nag-review ako dito sa Facebook at saka dito sa trustpilot.com. So, ito ang review ko sa Facebook. Linagyan ko lang siya ng image. Pwede naman dilagyan, basta positive lang ang yung naging experience mo lang, yung totoo lang. Okay? So yan, positive review lang ang ginawa ko at lagyan ko lang ng image at ito rin yung image na ginamit ko doon sa YouTube channel ko. Okay? Ang nakalagay dito, upload the print screen with your positive review. So, ibig sabihin, i-preprint mo. For me, pipicturean ko lang ito. Try ko lang kung uubra siya. Meron akong picture dito. Picture trimmer. Malinaw naman ito. Pwede na siguro to. Isama ko lang itong facebook.com. Yan, napakalinaw nito. Ayan, kitang-kita.
Okay, ayan, kitang-kita, di ba? So, parang sinerox na rin to. So, save ko lang, desktop, kuhan ko lang ng pangalan, and then save. So, balik tayo dito, add file, and select file to upload, desktop, Zolos, open, ayan na siya, meron na rito. So, ito na siya, na-upload ko na, Zolos JPEG, na-upload ko na siya. Nag-try pa ako ng isa doon sa Trustpilot, in-upload ko siya, hindi na siya tinanggap. One item at a time lang siya, ang pwede nating i-upload. So, okay na. Click lang, click upload lang tayo. So, ito na siya. And then, click on next na tayo. Yan. In order to receive the full amount of Hydra from Zolos community account, you must have a personal Hydra wallet address. So, meron na silang wallet address. I-download mo lang ang Trust Wallet app sa Play Store or sa App Store at sundan mo lang ang instruction na ito. Meron akong ginawang video tutorial tungkol dito. Panoorin nyo lang po kung paano gumawa ng personal Hydra wallet. Ilalagay ko dyan sa description. So dito naman, pagkatapos mong makapag-create ng Hydra wallet mo, ayan, ERC20 token. Pagka nakapag-create ka na, i-copy mo yung receiving wallet address ng Hydra and then i-paste mo lang dito. Paste natin dito, nakapag-create na ako. Kaya make sure na tama para hindi masayang ang Hydra token natin. Okay? May reminder naman siya dito. Dahil hindi pwede gamitin ang ibang wallet address. So pagkatapos niyan ay click next lang tayo. So dito naman ang next na gagawin ay magsesend na tayo ng $10 in ETH. At ito ang wallet address na padadalhan natin dito if you will use ETH to transfer fund or PayPal if you want to use PayPal. Pero para saan ba itong $10? Ang nakalagay niya dito, to be able to transfer all your Hydra token to your personal Hydra wallet, Zolos has to cover up all the cost for this transaction, including the Ethereum network fee. So, pambayad ito doon sa transaction fee. So, it has money involved to claim this Hydra airdrop. Kaya nasa sa inyo na po yun kung magdi-deposit kayo ng $10 worth of ETH. Sinabi naman dito na it is for processing fee. Ang Hydra token kasi ay part ng ERC20 token that belongs to Ethereum blockchain. Kaya mataas ang gas fee or transaction fee. So, kung sa palagay nyo ay okay sa'yo ang hinihingi nila, then make the right decision, okay? For me, for the sake of this tutorial, ay magdi-deposit ako ng $10. Kung baga, tatry ko lang, okay? So, ang decision nyo ay nasa sa inyo na yun. So, let's start. I will send $10 in ETH. So, copy ko ito. Go to my CoinSPH wallet. So, ito ang nakita ko $10 in ETH. Paste. 0.05 ETH. So, ang laki ng binayaran ko. 0.37. Napakamahal ng gas fee ng ETH. So, try ko. Let's continue lang. So, 150 ang transaction fee. Checkbox. Checkbox. Click. Checkbox again. Click send. So, dito naman, enter ko lang yung code. Submit. Close. Ang next na gagawin natin ay ngayon naman, i-screenshot natin ito since yun ang instruction dito. Ayan, upload the proof of $10 transaction payment. Transaction has or PayPal payment confirmation email. So, dahil ETH ang ginamit ko or crypto, kaya transaction hash ang sisend ko at ito na yung transaction hash. Para makita ang transaction hash, click mo lang itong blockchain. So, ito ang transaction hash natin. So, screenshot ko lang ito. Ang kabuuan na to. Screenshot ko siya. Dahil yun ang hinahanap nila. So, screenshot ko. So, transaction hash. Check ko lang yan. Time span. Check lang from status. Chinek ko lang. So, ganun lang, ano. Sa akin lang yan. Chinekan ko lang siya. Then, save lang natin. Yan. Ngayon, balik tayo dito. Add file tayo. Drag file. Upload natin ito. Add more files. Dalawa yung in-screenshot ko. Yung galing sa CoinSPH at galing sa blockchain. So, coin hash.
So, isa lang ang kailangan. Okay na yun. Ayan niya. Then, click on upload. Then, click on submit. So, ayan. May confirmation siya. Congratulations in completing the Hydra withdrawal process. In the following days, the team will analyze the correctness of the data provided in each section of the forms sent by you. So, what can you do with our Hydra now? Hold them in your personal Hydra wallet, transfer to your friends and family. And starting 2021, we will be able to access services and products using Hydra. Also, you will be able to exchange Hydra in other cryptocurrency. Important announcement, your friends and family to complete the Hydra withdrawal process until December 15. So hanggang December 15 lang ang deadline na ito. So doon po sa $10 worth of ETH, nasa sa inyo na po yun kung mag-send kayo. And just for the sake of this tutorial, kaya ko inano yun. So nag-send lang ko ng worth $10 of ETH. Kung gusto nyo, mag-risk lang po kayo ng bukal sa kalooban nyo. Ang purpose lamang ng video na ito is to give you an update, to give you information about Hydra token, okay? So nasa sa inyo na po yun, mag-decide po kayo kung maglalagak po kayo ng $10 worth of ETH, okay? This video is for informational purposes only. Make the right decision, okay?